Nasa linya na natin si Attorney Sunny Matula, Pangulo po ng Federation of Free Workers. Attorney Matula, magandang umaga, si Joel Siweng. Kamusta po kayo? Magandang umaga po sa inyo. Good morning, sir. Hi, kumusta? Joel at Weng. Magandang umaga rin po sa milyon-milyong tagasunod sa radyo at sa social media. Good morning, po. sir. Salamat po. Ito pong balita namin tungkol po sa mga nagpetisyon po sa wage increase sa NCR. Parang wala ho yung grupo ninyo dito. Meron ba kayong inihain po sa wage board? May mga representanting kaming pumunta kahapon. Pero yung aming kasing primary advocacy ay yung sa national legislated wage increase na 150 pesos sa House. Yung across the board. Kaya yun pong aming tutok. So parang parang in tune kayo with the TUCP, tama ho ba? Trade Union Congress of the Philippines. Yung bill ni Congressman Raymond Mendoza sa House of Representatives at yung bill ni Congressman Revilla, nagpro-propose ng 150 pesos dyan sa House of Representatives. Paano ngayon, Attorney Sunny Matula, na nagsimula na po sa Regional Wage Board, hindi po ba naunahan na prejudice na yung hakbang ng Kongreso na magkaroon ng legislated wage hike? Kasi nauna na yung talagang may poder para magtaas po ng, ng sahod ng mga manggagawa. Hindi naman siguro Weng, kasi yung RTWPB naman ay creation lamang yan ng Kongreso at maaaring kunin ng Kongreso yung kanyang kapangyarihan na gumawa ng batas sa pagpapataas ng sahod. At palagi ko naman ay hindi contradictory. Yung amin namang tinutukoy sa national wage increase ay dapat magbenepisyo ang lahat ng manggagawa sa buong Pilipinas kasi naiwanan na po at yung Metro Manila na lang po ang mas mataas ata sa poverty threshold na sahod. Yung ibang mga rehiyon natin ay naiwan na talaga at below the poverty threshold na. Ayan. Ang ibig niyo pong sabihin, Atty. Matulay, parang yung 150 across the board, hindi lang pang minimum wage earners? Depende yan sa Kongreso, pero ang aming hinihingi ay dapat 150 pesos wage increase sa lahat ng mga minimum wage. Ayun, okay. So minimum wage earner. Minimum wage, okay. Kamusta ang reception po sa House of Representatives? Kasi sa Senate, pasado na pero 100 pesos lang. Tama. Kasi nga, naibigay na rin yung 40 pesos di ba? Pero dito po sa House of Representatives, kamusta ang reception dyan? Palagay ko na makukumbinsi rin po natin yung House of Representatives. 2 beses na natin nakausap yung chairperson ng Committee on Labor and Employment at sabi niya ay papakinggan muna natin Attorney Sunny? Nawala naputol, ang linya. pakibalik siya, no? Ha? Saksi sa Double B! Alright. Meron lang tanong dito, Joel. Nasaan na daw yung naaprubahan ng sa Senado na 100 pesos na dagdag sahod? Hindi, kailangan po pirmado kasama. ng Senate. Sabi, yun nga paliwanag natin na ng House of Representatives. So hindi po pwedeng Senado lang. Tapos kailangan pa po yun aakyat kay Presidente, pipirmahan para maging ganap na batas. Hindi yung ganun kadali, no? Actually, yun ang sinasabi ng problema pagka legislated wage increase, tsaka dalawa pa yung kapulungan na ating pinag-uusapan dito. Na marami din sa kanila, sabi mo ay negosyante. Mga employer, mga kapuso. Hindi, totoo naman yun. Totoo yun, hindi mapapasurbalian yun. May hirapan no? Kaya yung, kailan ba yung magkano yung hinihingi dati na 125. 2,000 pa yata. Tagal na. Tagal na. Ilang kongreso na po yun. Hindi naman po naipasa-pasa yun dahil nga yung mga yung ating mga legislators, karamihan po dyan yung mga employer. Sa last stop na yun, na-atras pa Sayang na sayang yung 125 na yun. Balik natin si Attorney Matula. Attorney, kamusta ang reception ulit ng ating Kongreso dito po sa 150? Kami po ay positibo na makumbinsi natin yung House of Representatives na aprubahan itong ating proposal. Kaya tuloy-tuloy naman po yung ating lobbying sa House of Representatives. At nakasama namin si Congressman Fidel Nograles sa International Labor Conference the last time at sabi niya nga ay i-continue niya yung hearing sa Labor Committee para mapakinggan naman ang iba't ibang sektor. Pero palagay ko naman ay
nakita niya o ina-acknowledge niya na may pangangailangan talagang itaas ang sahod nationwide ng mga manggagawa. Pero kung halimbawa po, kasi yung sa Senado, binabasa 100 kasi nung time na yun, naibigay na yung 40 dito sa National Capital Region, hindi ba? So pagdating sa Opo, House of opo. Representatives, okay lang din po sa inyo na halimbawa maibaba din sa 100 pesos yung maisabatas na talagang legislated wage hike? Sa kasalukuyang naglalabi tayo, Ma'am Weng, ang aming proposal tagay 150 pesos pataas nga kasi may proposal pa nga yung Makabayan Block na 750 pesos yung kanilang proposal. Pero ganun pa man ay alam mo naman na yung Kongreso naman ay mayroong give and take yan. Pero sa kasalukuyan ay hindi mo na kami atras at ito ay 150 talaga. ng 150 pesos pataas nga ang aming Eh, ang paano- posisyon dyan yung National Wage Coalition namin kasama dyan yung PUCP, ang Nagkaisa Labor Coalition, ang Kilusang Mayo Uno, yung BMP at syempre yung FFW. Okay. Yung siguro matanong natin, Weng, marami kasi nagsasabi, okay lang naman na hindi tumaas ang sweldo basta may mga non-wage benefits ba Yes, oo. na maibigay doon sa ating mga manggagawa. Meron ba tayong nag-improve na ba, Attorney Sani, yung pagbibigay ng mga non-wage benefits sa pangkalahatan ng ating mga manggagawa sa Pilipinas? O bihira Ako po, pa rin ang nakapagbibigay niyan? Yung may mga kayang kumpanya lang? Yung sa mga non-wage benefit naman, lalong-lalo na yung mga organized na establishment na may collective bargaining agreement ay na-enjoy naman ng mga manggagawa. Pero kukunti lang po kasi yung may covered ng collective bargaining agreement kasamang Jewel. Sa Pilipinas, dun sa 5 milyon na kasapi ng union o ng Workers Association, ang may collective bargaining agreement lang dyan ay mga 300,000 na mga manggagawa. Kaya maliit na portion lang ng ating workforce ang mayroong mga collective bargaining at may mga non-wage benefit. Bakit po siyempre, ganon? Yung problema dyan ay napakaraming problema. O dahil may yung mga kumpanya po hindi pinapayagan na magkaroon ng union ng kanilang mga manggagawa dahil ang tingin nila ay detrimental yon sa kanilang o hindi nakakabuti sa kanila pong negosyo. Isa yan sa mga rason na kasamang Weng. Pero ang iba dyan ay kukunti, yung mga napakarami kasing mga contractual na mga manggagawa, yung mga supply ng kooperatiba, manpower agencies, na mas marami pang ata ngayon sa mga regular na empleyado. Kaya sila po hindi mga kinukonsider na hindi mga empleyado ng mga malalaking kumpanya na ito. Sila po ay mga empleyado ng mga kooperatiba o ng manpower agency. Kaya hindi sila nako-cover ng collective bargaining agreement ng mga union natin. Kaya isa yan sa mga problema. Pangalawang problema ay siyempre yung parang kinokonek ang ating mga union, mga unionista sa kilusang komunismo na hindi naman dapat. Kaya dumating nga doon sa International Labor Conference na ni-examine yung Pilipinas last June 7, in-examine ang Pilipinas sa kanyang compliance sa ILO Convention 87 at nakikita na yung mga maraming patayan, yung mga red tagging, yung mga harassment, isa yan sa mga nakadiscourage na mag-organisa mga manggagawa ng union. Palagi ko, mapag-uusapan natin to sa mga susunod pang pagkakataon. Pati in the meantime, Attorney Sani, salamat sa oras mo, mag-ingat Sir, thank you. Good luck po. Ay, maraming salamat Joel at maraming salamat Ma'am Weng at mabuhay po kayo at inyong himpilan. Morning, si Attorney Sani Matula, Pakulo po ng Federation of Free Workers. In just